What the f***? Yan oh, dalawa pa yung tinira. Tingnan nyo guys. Eto guys, good morning at eto na. Alam na natin kung saan lumulusot yung karaso o yung uwak. Dito pala siya lumulusot sa may gilid na yan. Kaya eto nilagyan natin siya ng net. Aray, napasa. Ang sakat. Dash. Nakuryente ako. At may tubig tong ating net. Baka makuryente tayo. So ibababa muna natin yung ating. Papatay muna natin ating kuryente. Okay. Tama ba? Tama ba? Okay. Pinatay na muna natin yung ating kuryente guys. Baka makuryente tayo. Ayan. So dito pala guys lumulusot yung uwak sa may gilid na yan. At ito yung net na tinanggal natin doon sa ating maisa. Napakainit guys. Ang nakalagay sa schedule ay uulan na naman ng 90% today. Ay nako, sa schedule natin guys puro ulan. 2 weeks na mag-uulan pero hindi umuulan, palagi makulimlim lang. Thank God din hindi umuulan, pero kasi pag may ganitong tanim na tayo kahit at least isang beses sa isang linggo, mahalaga guys na umulan. At ayan na nga, hindi na tayo pinapasok ng uwak dahil na hanap na nga ng lola nyo kung saan sila lumulusot ang mga hanimal. Dalawa-dalawang net pa yan guys, tapos may net pa tayo sa ibabaw. Yung pala, hindi pala siya sa ibabaw lumulusot, doon sa may gilid. At tingnan nyo yung ating mga pananim after umulan guys. Alam nyo bang nagdidilawan na yung ating mga kamote. Kasi nga, hingalong-hingalo na sila. Mula na tinanim natin sila, hindi na natin sila nadiligan. Kaya ang nangyari guys ay, ayan nakita nyo yung mga dahon niya, dilaw-dilaw na. So kahapon, magdamag, nag-uulan, kaya thanks God at dininig yung ating panalangin. Kasi ang hirap din magdilig guys, lalo na kung hindi nyo na nakikita yung mga butas nyan. Kaya may mga stick tayo dito. Kasi palatandaan ko yan. Kasi nga guys, pag ang kamote, pag gusto nyo mag-produce ng mas malalaking laman, kailangan dinidiligan nyo siya sa first 2 months niya. Kasi doon pa lang siya nagpo-produce ng ugat na magiging tubers. O magiging, oh my God! What the f***? May nakalusot guys! Ha? Shota! San lumusot ang hayop? Guys! Nabuksan yung mais natin. Ayan oh. Ayan guys, nako. May nakapasok pa din na uwak. At nabalatan yung ilang mais natin. Hinayupak. Buti na lang bungi-bungi na bukas na niya. Kaya lang nanganganib-ganib itong mais natin dito. Paano ba yan? Hindi natin malaman guys kung ano to. Alam niyo, gustong-gusto ko talagang bumili ng camera para lang ilagay dito at makita natin sila kung ano ba talaga yung tumitira dito, kung uwak ba o ibang hayop na. Ayan oh, dalawa pa yung tinira guys oh. May laman na eh. Kinain lang yung laman, iniwan yung buto. Ito bungi-bungi yung mais natin dito. Ito yung una yata niyang tinira na mais natin eh. Tingnan nyo guys. Aha. Grabe. Natira na naman yung mais natin. Ito pa oh. Minukbang talaga yung mais natin guys. Aba, nagtatanim ako para sa kanila. Ganun. Oh my goodness. Ayan pa oh. Tingnan nyo naman guys yung ginawa sa mais natin. Hindi pala sila doon lumulusot. Ang sealed na yan guys eh. Buong paligid natin ay nakasild na. So yung uwak na yun ay gigil na gigil at naghanap talaga siya ng malulusutan. Saan siya nanggaling? Yun ang tanong. Baka dito sa ilalim. Mauubos yung mais natin guys pagka nagkataon kasi aalis pa naman tayo today. My goodness. Wala tayong magagawa guys kundi sakluban yung ating mais ng net. To make it sure lang na maging safe sila. Ang problema guys, meron tayong mga kalabasa at pakwan. Baka yun naman ang tirahin nila. Tapos nagtatawag pa naman yan guys. Ayun yung pakwan natin. Oh, meron tayong 3 dito. 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang yung pakwan natin guys. Tapos mamumukbang pa. Diyos ko, makakapatay talaga ako ng ano. Ng uwak. Ano? Hayop ang tumitira ng ating pananim. Yun ang tanong. Inubos yung mais natin guys. Grabe guys, tingnan nyo yung ginawa sa mga mais natin. Oh my God, nakasealed na yung buong paligid natin eh. Pero malalaman natin na uwak yan guys kasi yung tuka niya, yung shape niya. Matalino nga daw yung uwak, sabi nga ng mga kasamahan ko dito na farmer. Hanggang ilalim yan, iaangat niya ng tuka niya. Tapos lulusot daw siya doon.
Sabi nung kasamahan ko. Akala ko safe na talaga tayo. Akala ko mas matalino ako sa uwak. So, yung mga gilid-gilid dyan, safe naman to. Kasi nga, niluwagan ko talaga yan, guys. Yung gilid niya para hindi siya makalusot. Unless nakahanap siya talaga ng lulusutan na butas. So, possible na dun lumulusot yung uwak sa gilid na yon, guys. Kasi nandun yung parang maigsi na yung tali. Tingnan nyo yung ginawa, guys. So, pinutol na nga. Kinain pa yung mais natin ng hayop. Ayan, oh, talagang binali niya. Oh. Kasi guys, malalaman natin yan na uwak. Tingnan niyo yung pagkakangat-ngat sa kanya. Ayan, oh. Tuka ang shape niyan. Hindi yan, tawag dito, hindi yan rabbit or ano. Yan ay uwak. Kaya niyang dumusot sa mga ilalim daw ng net. Yun nga ang sabi sa akin. At sabi nga ng may-ari ng farm na to, nagtanim din sila ng mais at napasok nga daw yung kanilang net. Sa ilalim daw nagdaan. So matalino ang mga hayop. Ayan. Tingnan nyo. Buti na lang bungi-bungi na tila na ito. Actually, ito yung pangalawang sumibol na wala ng pollen. Oh my God. Tingnan nyo naman guys yung ginawa sa mais natin. For harvesting na tayo eh. Ayan o. Nakita nyo yan? Yung uka na yan ay sign yan ng ang kumain dyan ay uwak. At bungi-bungi yung mais natin guys. Ayan o. Kasi nga ay late naglabasan yung kanyang mga silk. Wala na ito. Mais na rin. Ano na rin yan? Sira na rin yan. Tingnan nyo naman guys yung ginawa sa mais natin. Kala ko may mapapadala ako sa kapatid ko. Ang ganda pa naman eh oh. Tingnan nyo naman. Tapos pagdating dito wala. Minukbang ang mais natin ng mga hayop. Ayan. Oh, 4, 5, 6. Ibig sabihin kahapon pa sila nagmumukbang dito dahil hindi nga tayo makapunta. Ayun pa oh. 8. Oh my God, sinayang yung pagod ng lola nyo. Sarap maglitsyon ng uwak. So, ang gagawin natin ay tatakpan na muna natin sila at mangunguha muna tayo ng mais. Tingnan natin yung medyo may laman-laman na. Tapos ayun, meron na din siyang laman. So, bago tayo maunahan ng uwak ay tastasin na din natin. Ito. Hoping ay may laman siya. Bibigay pa ba tayo ng mais? Huwag na tayo magbigay ng mais guys kasi ang mahal ng mais. Tapos baka hindi ako sure na maganda yung tubo niya mamaya ay bungi-bungi. So gulay na lang ibibigay natin sa kanya. Gagawin lang natin ay ininet na lang natin siya. So ayun lang guys at nagigigil na naman ng lola nyo. Mangunguha tayo ng ating mga gulay. At unahin natin yung ating talong. Kasi ito yung marami na. Ay, na-stress ako dun sa guys. Ang ganda ng talong yan. Yung magaganda lang pipiliin natin guys. At ito pa yung iba. So pipiliin lang natin yung magagandang klase ng talong. Okay. Gawa nitong mga insekto na ito. Pati yung talong ko tinitira. Yung mga pakwan natin kasi hindi pa natin sure na hinog na yan. Kaya ayoko magpakasiguro. Sabi nga kasi nila guys ay kailangan ito daw ano na to spiral na yan ay mag brown. Brown na siya guys oh. Ito. Hinog na yan ibig sabihin. Yung pakwan natin dito. Kulay itim na din tong ganito niya. Ibig sabihin ito ay hinog na din. Parang daw maniwala kasi ang lit pa nito. So ayan guys. Tapos mangunguha tayo ng kalabasa. So ito ibibigay natin. Yung ating super dark orange. Ayan. Ang ganda ng kalabasa natin, diba? Okay. Ang ganda ng kalabasa natin dito, guys. At hindi na nga ako nakakita sa kanila ng mga bagong bunga, no? Takpan lang natin dito. Baka dito nadaan yung uwak, eh. Ayan, nakaangat yung nila, eh. Ito isa natin, guys. Oh, ang gigat niyan. Grabe, ang sarap niyan. So, wala naman nakikita ibang bunga nila. Magkukulong tayo. Ilalagay natin doon sa ating isang farm. Ay, grabe. Ang init. Ito na yung mga gulay natin. And then, meron tayo isang ampalaya at kamatis pa, guys. Tapos, kukuha tayo ng ampalaya and then kamatis. Bell pepper. Ilagay lang natin dito. Pag naglagay kayo ng pataba, magdadire-diretso yung paglaki nila.
bunga natin. So, bigyan lang natin siya ng isang ampalaya kasi baka mamaya masayang. So, okay na yung dalawa. Sa kamatis, uwi na lang natin. Balato. Tapos, tasin ko na to ng buo. Tapos, tasin ko na siya ng buo. Ayan. Ang cute niya. Palaya. Anla. Ayan. So, tapos ang masaklap din sila kumakain ng palaya. Tapos, ito pa yung kamatis natin lahat, guys. Ayan. So, ito naman yung ating mga harvest for today's video. Ang init. Lalagyan lang natin ito. Ang harvest natin, meron tayong ampalaya, bell pepper. Hindi natin ito bibigay, guys. May mga tuldok-tuldok. Ito, okay pa to? Ay, may tuldok-tuldok na din to. Wag na to, guys. So, ito, guys, yung mga pinitas natin na gulay, hindi to para sa atin. Ito ay ibibigay natin dun sa ating bibisitahin. At bilang papasalamat na lang din. Tapos, ayan, ang ginagawa ko dito, buti na lang bumili tayo dito ng bag na sana pipintahan ni Ate Aska. Pero ginamit ko na lang. Nagpapapainting ako sa kanya kasi nga gusto ko siyang gawing souvenir. Kaso, wala tayong makita paper bag. So, ito na lang at mas patibay pa siya. And then, inuuna ko lang yung mga mabibigat katulad ng ating kalabasa and then upo. Tapos yung ating pipino, ampalaya, para hindi madurog yung mga nasa ilalim. Saka ko pinaibabaw yung ating kamatis. At ayan, ready to deliver na siya.